Mm. Yun po yung tinatawag na meron siyang external force at Mm. meron siyang internal force. Oo. Yung Yung external, ito po yung tinatawag natin yan, lindol, lindol, oo. wind loads, yung live loads. Yung live Mm. loads, yan po yung mga moving katulad Mm. ng tao, Mm. tsaka po yung mga sasakyan. Yung internal po, yan po yung mismong weight ng building. Yung bigat Ang ng tawag po building. dyan is dead loads. Tsaka yung Okay. mga nilalagay po sa building katulad ng mga lamesahan, upuan, cabinets, lahat po nang naka-incorporate po doon. Opo. So bilang inhinyero, lahat po yun is factor po na kino-consider namin para i-design Yung na safe yung building po. Mm. Meaning to say po, safe yung building Mm. pag dinesign mo. Mm. So, ang nangyayari po, aminin po natin na possibility na mangyari po sa atin yung lindol na kung ano yung naganap sa Mindanao. Mm. Dito po sa atin dahil ang geological location po ng Pilipinas talaga is nandun talaga sa earthquake zone. Mm. So, ang point po dito is gaano man ka-safe yung building, Mm. hindi po nire-recommend, most especially po ng mga LDRIM, Mm. sa mga disaster risk reduction, mga Mm. program na mag-stay sa loob ng building. Mm. As much as possible, kahit well-designed yung building, as much as possible, ang laging sinasuggest po is lumabas po ng building. ng Kasi marami building. rin pong factor na pwedeng mag-collapse Mangyari. kahit Oo. design. Mm. Yung tanong niyo po kanina is na-flat po siya sa first floor. Parang na-UP talaga eh. Opo, ganun din po yung nangyari sa Pampanga Mm. is doon sa baba. Kasi po, ang weakest point po talaga ng building or any structure po and even po ng tao is yung binti. Okay. Pag yan po ang bumigay at yan ang nanghina, Bagsak talaga. babagsak ka po talaga. Kaya ang pinaka-delikadong, hindi na ako sa pinaka-delikado, wala pong safe na place sa loob ng building when it comes to collapse. Mm. Kahit nasa taas ka po, hindi rin pong safe na yon. Pero nababawasan lang yung risk nung possibility na ma-rescue ka. Mm. So, yun po, pag bumagsak po yung building na walang external factor, walang lindol, meaning to say po, may problema doon sa structural design niya. So, ang binabanggit nyo yung sa Pampanga, Opo, sa Angeles. wala po akong lugar para sabihin final kasi, po, ano po yun. walang Pero any perception po na kahit hindi ang engineer. internal factors talaga. Opo, internal factors siya. So, under construction pa po yun, maaaring merong maling procedure sa pagko-construct. Pero kasi high-rise po yun eh. Mahusay po malamang ang contractor po na gumagawa at alam po nila kung paano ang procedure. Pero dahil po walang external factor at biglang pumaksak po na ganun, may problema po sa structural design niya. And then yun doon po naman po sa Mindanao, it doesn't mean na hindi siya bumagsak nung walang lindol. Opo. Meron po kasing tayong mga building na kaya mag-withstand ng internal loads niya. Okay. Meaning to say, steady siya. Pero hindi siya na i-design sa seismic load. Meaning to say, seismic, yun po yung lindol. Kaya po pag nagdi-design ang inhinyero ng building, kino-combine po yan. Dead loads, live loads, and seismic loads. Kino-combine po yan na kailangan mag-withstand po siya sa seismic load. Meaning to say po, i-consider din natin yung baka matanda na yung building eh. Sa itsura lang din kasi ng building. Matanda na. Pero it doesn't matter na matanda siya. Ang compo niya is baka hindi siya na-design sa seismic load. So nakakatayo po siya, pero yung loads niya, kaya niyang buhatin. Parang tayo po. Opo, okay. Nakakatayo ka, walang gumagalaw sa'yo, pero someone na tulak lang sa'yo ng ganun, bigla kang tumumba. Pero if you are physically fit, you are designed sa any force na ganun po, ready ka. Hindi ka basta-basta Kahit matutumba. itutulak ka, medyo meron kang pwersa. Parang si engineer, naka-fit na fit ngayon, kanina bala ko sanang sundan na yung pinakamahinang part talaga yung binti. Hindi ba yung sa mga may edad na yung tuhod na? Tuhod na. Kasi, kaya yung tuhod pag bumigay pa, apektado si Mrs. eh. Aray. in due time po kasi, pag even sa medical din po talaga ang suggestion po nila is laging
palakasin ang binti, Oo. palakasin ang lower So part. foundation talaga. Ang Foundation, po. Kasi kaya. in due time po talagang magde-deteriorate ang bones, magde-deteriorate ang structure. Oo. May usable kung din po kasi ang building eh. Ang usable lifespan po niya, usable po ito is nasa 25 to 30 years. And then ang lifespan naman po talaga is 50 years. Pero ang usable niya is around 30 years lang. Meaning to say po, it doesn't mean po na expired siya. Okay. Pag dumating na po sa ganong edad, nandun na po yung action na kailangan pa ba nating i-retrofit? Lahat ng building yan, maski yung mga high-rise condominium, Lahat po. nasa 50 years lang yung parang lifespan. Lifespan Tapos po, yung pero usable niya. po niya, maabot lang po yan ng 30 years lang po. Paano yun? Ang daming mga hotel na lampas ano na.